serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating pbsradio.ph website at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang paglagda sa Philippines-United States Agreement for Cooperation concerning peaceful uses of nuclear energy o mas kilala sa tawag na 123 Agreement sa San Francisco, California. Sa kanyang mensahe sa paglagda ng kasunduan, nabanggit ng Pangulo na inaasahang magiging bahagi na ng Philippine Energy Mix sa taong 2032 ang nuclear energy. Desidido ang Pangulo na tahakin ang landas ng mapayapang paggamit ng enerhiyang nuklear kasama ang United States bilang isa sa mga partner nito. Kabilang sa pangunahing mga hakbang upang makamit ang layunin ng kasunduan ng kooperasyon sa capacity building at pagbubukas ng bansa para sa mga US companies na nais mamuhunan sa nuclear power projects sa bansa. Isa na rito ayon sa Pangulo ang ipinresinta sa kanyang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Meralco at Altersafe Nuclear Corporation. I am most pleased to be here today to join you this afternoon to witness another milestone towards a more energy secure and green Philippines. During my first State of the Nation address, I laid out the plans for ensuring an affordable, reliable, and sustainable energy supply for the entire country in order to meet our growing energy demands while providing a more investor and consumer-friendly environment. I called then for the re-evaluation of the possibility of safely developing nuclear energy in the Philippines, recognizing the enormous potential of nuclear energy given the new highly advanced technologies and standards of safety, security, and all the different safeguards that are now in place. We see nuclear energy becoming a part of the Philippine energy mix by 2032. And we would be more than happy to pursue this path with the United States as one of our partners. The signing of the Philippine-United States Agreement for Cooperation concerning peaceful uses of nuclear energy, or the 123 Agreement, is the first major step in this regard, taking our cooperation on capacity building further and actually opening the doors for U.S. companies to invest and participate in nuclear power projects in the country. I know our companies are eager to advance discussions on potential projects. Just yesterday, the MOU between Meralco and Ultrasafe Nuclear Corporation was also presented to me. So I believe congratulations are in order for the work of our respective
negotiating teams, especially to the teams from the United States, as I have only just been informed that this is the fastest 1-2-3 agreement that the United States has come to, and for that we are very grateful. I look forward to seeing this agreement in action in the years to come. Nuclear energy is one area where we can show that the Philippines-US alliance and partnership truly works for our peoples, our economies, and the environment. Thank you and good afternoon. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nilagdaan ng Pilipinas at Amerika ang 5 kasunduan sa larangan ng clean energy, healthcare, pharmaceutical production, internet connectivity at climate technology. Nilagdaan ang mga kasunduan sa sidelines ng partisipasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting sa San Francisco, California. Ayon kay Pangulong Marcos, patunay lamang ang mga kasunduang ito sa dedikasyon ng Pilipinas at Estados Unidos na magtulungan tungo sa inobasyon at progreso. Tiniyak ng Pangulo na ibibigay ng Pilipinas ang makakaya nito para maisakatuparan ang mga hangarin ng mga nilagdaang kasunduan. What we have witnessed today will bring us closer to our vision of a more prosperous and sustainable Philippines. We are committed to providing the necessary resources to ensure the success of these partnerships. I look forward to the realization of these plans and the benefits it will bring to our countries. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa Amerika para sa paglago ng semiconductor industry. Sa pulong kasama ang Semiconductor Industry Association sa San Francisco, California, sinabi ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na isa sa mga prioridad ng kanyang administrasyon ang sektor ng semiconductor and electronics. Kasama rito, ibinida pa ni Pangulong Marcos ang nasa 50 milyong mga Pilipino na mataas ang pinag-aralan, kayang mag-Ingles at madaling matuto. We assure you of this administration's support to keep industrial peace, provide a world-class workforce that is responsive to the needs of the industry, and enhance business environment that will be conducive to further growth. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa Semiconductor Industry Association sa Amerika. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Estados Unidos sa Pilipinas na handa itong tumulong sa pagdepensa sa soberanya at jurisdiksyon nito sa Exclusive Economic Zone o EEZ. Ito ang binigyang diin sa naging joint statement nila U.S. Department of Defense Secretary Lloyd J. Austin III at Defense Secretary Gilberto C. Chodoro Jr. sa ASEAN Defense Ministers Meeting Plus sa Jakarta, Indonesia. Nakasaad sa mensahe ni U.S. President Joe Biden na hindi mababaliwala o hindi mababali ang pangako ng Amerika na kapit-bisig nitong tutulungan ang Pilipinas sa pagprotekta sa teritoryo nito. Tinalakay din nila Teodoro at Austin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng karapatan ng lahat ng bansa na to fly, sail, and operate safely sa ilalim ng batas. Kapwa rin inihayag ang pagkondena sa paghaharas ng mga barko ng China sa Philippine Coast Guard at resupply vessels ito na nagsasagawa ng legal na operasyon sa West Philippine Sea o WPS.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nanawagan ng Pilipinas sa China na alisin ang mga ilegal na istruktura, itigil ang reclamation at panagutan ang mga ginawang pinsala sa West Philippine Sea o WPS. Sa isang pahayag, iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na ang regular na resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal ay legal na aktibidad, bagkus hindi na kailangan pang humingi ng permiso sa China. Ito ang sagot ng Pilipinas sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesperson kaugnay sa mga isinagawang resupply mission nito. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, hinihingan sila ng paalam ng China tuwing magsasagawa ito ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Nanindigan si Daza na hindi ito gagawin ng Pilipinas. Iginiit ni Daza na bahagi ang Ayungin Shoal ng teritoryo ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS na kinokonsidera bilang konstitusyon ng mga karagatan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Senador Bato de la Rosa iminungkahi sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na makipagtulungan sa Philippine National Police o PNP para matiyak na buong mauuwi ng mga benepisyaryo ang ayuda mula sa pamahalaan. Narito si Nympha Asuncion. Nirekomenda ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na makipagtulungan ng husto sa Philippine National Police o PNP tuwing magkakaroon sila ng payout sa mga benepisyaryo ng kanilang mga programa lalo na sa mga probinsya. Sa budget deliberation ng Senado para sa palukalang 2024 budget ng DSWD, binahagi ni De La Rosa ang report na mula sa Davao del Norte kung saan pagkakuha ng isang benepisyaryo ng kanyang 5,000 pisong cash assistance sa isang gym ay may kumuha agad ng 4,000 piso pagkalabas niya, kaya naman 1,000 piso na lang ang natira doon sa aktwal na benepisyaryo. Kaya naman para maiwasan ang ganitong mga insidente ay nanawagan ng senador sa ahensya na makipag-coordinate muna sa pulisya para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga benepisyaryo at masigurong maiuuwi nila ng buo ang ayudang ibinibigay sa kanila ng pamahalaan. Tiniyak naman ng DSWD sa pamamagitan ng sponsor ng kanilang panukalang budget na sa Senadora Amy Marcos na iniimbestigahan na nila maging ng mga lokal na pamahalaan ng ganitong mga ulat. Maging ang COMELEC anya ay nakikiisa na rin sa investigasyon lalo't nangyari ang ilang parehong insidente noong panahon ng barangay at sangguniang kabataan elections. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nilagda ang kasunduan sa Artificial Intelligence o AI-powered weather forecasting, malaking tulong sa Pilipinas ayon kay Speaker Romualdez. Mag-uulat si Kathleen Forbes. Welcome para kay Speaker Martin Romualdez ang partnership sa pagitan ng DOST at Atmos Incorporated sa paggawa ng AI-powered weather forecasting para sa Pilipinas. Maliban kasi anya sa disaster risk resiliency, ay makatutulong din anya ito sa sektor ng agrikultura, maritime safety, paglino ng infrastruktura at turismo. Ipinunto ng House Speaker na ang Pilipinas ay isa sa pinaka-vulnerableng bansa sa climate change at nalimit bisitahin ng bagyo, pagbaha at tagtuyot, kaya't makatutulong ito para maiwasang maulit ang trahedya na gaya ng dulot ng bagyong Yolanda. Dagdag pa nito na mahalaga ang weather forecasting system sa gagawing pagdedesisyon ng mga magsasaka sa kanilang gagawing pagtatanim para mapataas ang kanilang produksyon. Magagamit din umano ang AI weather forecasting sa power generation at distribution utility para maiwasan ang pagkakaroon ng brownout at matiyak ang sapat na supply ng kuryente, gayon din ang pagdedesisyon ng mga itatayong mga tulay, kalsada at iba pang mahahalagang istruktura. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Tiniketa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang dalawang drivers ng nanasangkot kay Senador Bong Revilla sa paglabag sa pagdaan sa EDSA bus lane. Sinurrender ng mga driver na MMDA head office ang mga citation ticket na binigay sa kanila matapos silang hulihin ng mga MMDA enforcers dahil sa illegal na pagdaan sa EDSA bus lane. Ayon kay MMDA Acting Chairperson Romando Artes, kinausap niya ang mga driver at inamin nitong hindi nila sakay si Revilla habang minamaneho nila ang sasakyan. Itinanggi rin nila na pag-aari ito ng senador. Samantala, inamin din ng traffic enforcers na nagsabi kay MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha na hindi nga nila nakita sa loob ng kotse si Revilla at naniwala lang ito sa sinabi ng isa sa mga drivers na nandamay sa senador. Pinagbultahan ng MMDA ang mga driver ng 5,000 piso bilang first offenders. Samantala, nasa pa siya na ni Revilla kung magsasampa ito ng kaso laban sa mga driver. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Seguridad sa mga terminal ng bus, paiigtingin pa ng Department of Transportation o DOTR kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang bus sa Nueva Ecija. Balita mula kay J. Mark Dagala. Paiigtingin pa ng Department of Transportation o DOTR ang pinatutupad nito seguridad sa lahat ng terminal ng bus upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng pasahero nito. Inihayagyan ng kagawaran kasunod rin ng insidente na pamamaril sa 2 pasahero ng isang bus sa Karanglan, Nueva Ecija na pabiyahe sana patungong Maynila. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ikinaalarma nila ang insidente lalo't dapat maging isang ligtas sa lugar ang mga bus para sa mga pasahero na ang layunin lamang ay bumiyahe. Batay sa natanggap na ulat ng DOTR mula sa Philippine National Police o PNP, lumabas sa investigasyon na sakay din ng naturang bus ang mga salarin na walang habas na namarit sa mga biktima pagsapit ng mga ito sa Bayumbong, Nueva Ecija, buhat sa Isabela. Dahil dito pinagutos si Bautista na higpitan ang ipinatutupad ng seguridad lalo na sa ngayong panahon ng Kapaskuhan upang siguruhin ligtas ang makauuwi sa kanilang mga lalawigan ng publiko para makasama ang kanilang pamilya. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Big time onion smuggler arestado na ayon kay Department of Agriculture o DA Secretary Laurel. May report si Marian Bastasa. Kinumpirma ni Agriculture Secretary Kiko Laurel Jr. na bumagsak na sa kamay ng mga otoridad ang isang big-time onion smuggler sa bansa. Ayon sa kalihim sa bisa ng arrest warrant mula sa Manila RTC ay naaresto na si Jason De Rojas Taculog nitong Miyerkules sa Batangas. Naharap ito sa kasong paglabag sa RA 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Matatandaang sa magkakahiwalay na operasyon ng DAPCG at BOC mula Desyembre ng 2022 hanggang nitong Enero ay umabot sa 78.9 milyong halaga ng illegally imported agricultural goods ang nasabat sa MICP at nakakonsign sa Taculog J International Consumer Goods Trading. Inaakusahan ang naarestong suspect sa paggamit ng mga peke o fraudulent import permits at sa hindi pagdedeklara ng import entry sa BOC pati na sa pagkapanggap na broker ng isang violating importer. Oras sa mapatunayang guilty, posibleng maharag si Taculog sa life imprisonment at mapatawan pa ng multang doble sa halaga ng ipinuslit ng agriculture goods kasama pa ang penalties. Sa isang pahayag sinabi naman ni Secretary Kiko na patuloy na tutugisin ng DA ang mga smuggler at sumasabotahe sa sektor ng agrikultura. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Mga kagamitang pansaka, makinarya at certified inbred seeds mula sa Department of Agriculture o DA na ibigay sa mga magsasaka sa Mountain Province na makakatulong sa pagsustine ng food security ng lalawigan. Si Donna Kawis-Balyo mula RP Bontok sa balita. Naiwaras dagiti makinarya bini ken high-density polyethylene pipes kadagiti benepisyaryo a manalon ditoy Mountain Province manipod Department of Agriculture. Sigon kani Supervising Agriculturist Cristeta sa nadan iti Mountain Province Agriculture Office na ikan iti sagaysa a multi-cultivator ti sangapulo nga organisasyon ti manalon. Dagiti napili a benepisyaryo ket nagapu iti sangapulo a munisipyo. Nalaksi ditoy nagitedpay ti DA Cordillera iti sagaysa a high-density polyethylene pipe iti sangapulo ket upat amang papraktis iti GAP wenno Good Agriculture Practice iti Baoko. Addamat na surok 3,000 a sako ti certified inbred seeds tinaiwaras iti 7 a munisipalidad ti probinsya. Dagitoy atulong ket manipod iti High Value Crops Development Program ti DA CAR bayat nga ti certified inbred seeds ket manipod iti DA Philrice Isabela babaan iti provincial government. Mangnamnaman ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. a babaan iti tulong ti DA kadagiti manalon ag talinaed ti seguridad ti makan ditoy Mountain Province. Damag narpos na DZRA Bontok, Donna Kawis-Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Kawis-Balyo. Pamamahagi ng educational assistance sa mga benepisyaryo ng Kalinga State University sinimulan na ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nangrugi na naiwaras iti educational assistance kadagiti umuna abat sa benepisyaryo iti Kalinga State University di November 16, 2023 iti Kalinga Sports Center. Nasurok a 700 iti umuna abat ang nakaawat iti educational assistance at tig 5,000 pesos. May palagip nga iti alokasyon para iti nasaong educational assistance katinted ni Senator Amy Marcos babaan iti assistance to individuals in crisis situation a programa iti Department of Social Welfare and Development. Kastamot ang nagbali na posible daytoy babaan iti inisyatibo ni Kalinga Governor James S. Iduba in Kalinga State University President Dr. Eduardo T. Bagtang. Bayat iti distribusyon, inyabkas iti may sa benepisyaryo aniya na bakidan, iti panagyaman na iti daytoy at tulong pinansyal manipod kini Senator Marcos. Sigun kinkwana, dakala tulong iti naitod nga educational assistance nang runa iti basic akasapulan para iti panagadalda. Kabayatan na, maura iti anunsyo para iti sumaruno batch iti payout. Manipod iti DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Pagsasanay sa tamang nutrisyon sa panahon ng kalamidad ibinahagi sa response team sa isang bayan sa Pangasinan. Magbabalita si Sara Kayabyab ng RP Dagupan. Inpasilong daod sa kaya training at tinawag na Nutrition in Emergency. Susari miyembro na Quick Response Team Abalia Bayambang Jadluyag na Pangasinan. Inorganisa iyan na sa Municipal Nutrition Action Office yadada uloan ng Venus Imbueno. Akapalogyaso ng Duruman Kakabatan, unungad sa Moksoya Panresponde, jad nutrisyon no panaon niya kalamidad. In matindid saya so sari miyembro na Quick Response Team Abalay, kabyangan na sari midwife ta nurses, ya sari RHU o Rural Health Unit, kaibara so nandurumaniran opisina. Nan servimet ya resources speakers at sayan duaran agawa training so say Dagupan City Nutrition Officer asiya Ana Mariel Visperas, tan Baknotan La Union Nutrition Officer John Philip Gabriel. Iilaloan natan niya LGU na lapod sa nabitlan training
at naaruman so kakabata na say miyembro na say quick response team da umpian mas maging moksoy tan marakop so pantrabaho da laot-laod sa aspeto a nutrisyon no panaon na kalamidad. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Sarah Kiebiab para od Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Sarah Kayabyab. Bayan ng Taytay sa Palawan, idinipensa ang naging viral na mataas na entrance fee para sa mga vloggers sa makasaysayang Taytay Fort. Mula RP Palawan mag-uulat si Goody Sarsagat. Ing depensa ang munisipyo o lansangan ng Taytay Palawan ang naging viral nga mataas nga sukot sa entrance fee sa Taytay Fort para sa mga vloggers. Igpasanagpay ang Municipal Tourism Office ang ikukon nga munisipyo nga gagidya sa tamang proseso ang ordinansa nagpapasulod sa ikukon nga bayaradan. Ikukon mo sa Municipal Ordinance number 451 series of 2022 ang pagkikilala ang ikukon nga bantayog bilang isa ra sa pinakapopular nga tourism attraction sa lugar. Bekin konforme mo sa anang vlog ang isarang vlogger nga agbisita sa Taytay Fort nga medyo mataas ang susukot nga entrance fee sa lugar nga mag-aabot pa sa 5,000 kung may followers ka sa social media nga sobra sa 200,000. Alinigi sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Goody Sarsagat. First District of Samar Congressman Stephen James Tan nangakong popondohan ang livelihood project sa lungsod ng Samar sa halagang 12 milyong piso. May report si Charmaine Perito mula RP Calbayog. Nagpatapod si Congressman Stephen James Tan nga popondohan ang mga livelihood projects para sa tuig 2024 sa siyudad ng Calbayog sa kantidad nga 12 milyones ka pesos. Durante sa pagkikimang raw kan Congressman, kaupod sila City Veterinarian Dr. Edita Ancheta, ngan Special Projects Division Chief Farm Supervisor Jason Nunez, 7 nga mga proyekto ay napresentar. Local stingless bee conservation and honey production, carabao dispersal, swine dispersal, goat dispersal, native chicken dispersal, layer chicken dispersal, ngan rabbit farming. Nagpaabot naman sa pasasalamat ang opisina sa paningkamot sang gobyerno nga maghatag livelihood opportunities para masiguron seguridad sa pagkaon ngan mapagaan ang kinabuhi sa mga marginalized nga sektor. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Presyo ng ilang Noche Buena products bahagyang tumaas ayon sa Department of Trade and Industry o DTI Surigao del Sur. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gitaho sa Department of Trade and Industry o DTI Surigao del Sur nga adunay gamay nga pag-usbaw sa presyo sa pipila ka mga Noche Buena products sa mga grocery stores dinhi kumparar sa suggested retail price o SRP. Sumala pa ni Jonathan Lagang, hepe sa Consumer Welfare Division sa Maong Buatan, nga bisan pa man kung mas taas sa SRP ang namonitor nila nga presyo, dili usa nila pangayuan og eksplanasyon ang mga nagbaligya tungod kay sa pinakaulahi nga monitoring gamit pa nila ang SRP sa Noche Buena products niadtong milabay nga tuig 2022. Kini samtang gihulat pa nila ang bag-ong SRP nga ipagawas sa ang central office. Ug kalabot usab ni ini dili usa magpagawas og notice of violation o kaha show-cause order subay na usab sa kamanduan gikan sa ilang head office. Ang gihimong monitoring sa DTI dinhi aron lamang kini makapagawas og price trend nga makatabang sa pagtakda sa bag-ong SRP. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Nerissa Espinosa. OWA Scholar sa Sulu umabot na sa kabuuang 71. Ang ulat mula kay Eloisa Muhammad ng RP Holo. Yakanapan katibukan kauhantag unum in Scholars in Overseas Worker Welfare Administration ta OWA para school year 2023-2024. Ining kaya bahagi Almo bin Hasan, Family Welfare Officers in OWA Sulu. Kaya bibilangan ini sing kauhantag 2 scholar bawaan sin OFW Dependent Scholarship Program, 2 ring Education Livelihood Program yan hambog isab dengan CMWSP 1 EDSP. Simbulan niya November aw yan sila 2 scholars kaya dilan sin allowance iban hang putag 5 ngay mo pilak halaga sinapan niya kaan biya na sin bukas bilang tabangang kahuyanan si mga kasi si mga OFW. Ininiha bawaan sin ELA program sin UPIS. Samantara, papaawno niyan isab nila in orientation iban scholars conference pa mga bago iban asal na scholars sin UPIS. Tengha regional office ina magpaawn sila sabot pakaradyaan habulan dayan November. Katibukan aw nakapituan tag-isa inactive iban bago scholars sin OWA Sulu. Tengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Ihahatid sa atin niyan ni Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Tumalon sa 2.6% nitong Setyembre ang mga padalang pera ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs sa gitna ng patuloy na demanda sa mga healthcare at maritime workers sa ibang bansa. Base sa datos na ipinalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ipinakita na ang mga cash remittances na pinadaan sa mga bangko ay tumaas ng 2.6% sa 2.71 bilyong dolyar nitong Setyembre mula sa 2.84 na bilyong dolyar sa kaparehong buwan nitong nakalipas na taon. Ang halaga ng pera na ipinadala sa Pilipinas ng mga OFWs ay ang pinakamataas sa loob ng 2 buwan o simula pa noong Hulyo na umabot ng 2.79 na bilyong dolyar. Subalit ang bilis ng cash remittance growth ay bahagyang bumagal sa 2.7% sa Agosto at 3.8% sa buwan ng Setyembre noong 2022. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na ang pagtaas ng padalang pera sa Setyembre ay dahil sa dagdag na padala sa land at sea-based na trabahador. Nagpadala ang land-based OFW sa bansa ng 2.31 bilyong dolyar nitong Setyembre. Tumaas ito ng 3% mula sa 2.25 bilyong dolyar sa kaparehong buwan nitong nakaraang taon. Mga remittances naman mula sa sea-based workers ay tumaas ng 0.9% sa 600 milyong dolyar mula sa nakalipas na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinitignan ng Maharlika Investment Fund o MIF na i-deploy ang bahagi ng kapital nito para ipuhunan sa mga airports at power projects na magdadala ng pangmatagalang kita. Sinabi ni Rafael Jose Consing Jr., ang bagong itinalagang President at Chief Executive Officer o CEO ng Maharlika Investment Corporation o MIC, na ang Sovereign Wealth Fund ay hindi mamumuhunan sa stock market, kundi itutuon sa paggawa ng mga makatotohanang kita.
Kasama na rito anya ang sektor sa tourism infrastructure, agro-urbanism, energy security at digital infrastructure. Sinabi ng dating Chief Financial Officer at Compliance Officer sa International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI na si Consing na titignan nilang mag-invest sa 38 infrastructure project na naaprubahan ng National Economic Development Authority o NEDA. Ayon din kay Consing, may natukoy na silang 4 na paliparan na posibleng proyekto ng MIC. Ang mga paliparan na ito ay ang Bulacan International Airport, Lawag International Airport, ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA at ang Lagundingan International Airport. Tinitignan din ng MIC na mag-invest sa mga kalsada, tulay at toll road projects. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumaba ang inaangkat na karne sa 7.7% sa unang 10 buwan ng taon kumpara sa nakalipas na taon, kung saan ang mga angkat na baka, baboy, kalabaw at turkey ay bumaba. Sinabi ng Bureau of Animal Industry o BAI, ang mga angkat ay inabot ng mahigit 1 bilyong kilo sa panahong iyon. Ang angkat noong Oktubre ay umabot sa 75.78 kilo. Bumaba ito mula sa 105.81 milyong kilo noong Setyembre at 118.45 milyong kilo sa nakalipas na taon. Ang Brazil ang pinakamaraming naipadala, kung saan umabot ito ng 343.86 milyong kilo. Sumunod ang Estados Unidos at Espanya sa 179.64 milyong kilo at 123.36 milyong kilo ayon sa pagkakasunod. Ang karne ng baboy ay bumubuo ng 540 o 4.31 milyong kilo o 49.5% ng kabuuan sa unang 10 buwan ng taon. Ang angkat ng baboy ay bumagsak ng 15.7% kumpara sa kaparehong buwan nitong nakaraang taon. Nananatili ang Espanya bilang pinakamalaking padala o nagpapadala ng karne ng baboy, kung saan umabot ito ng 121.77 milyong kilo, kasunod ang Brazil na may 72.12 milyong kilo at ang Canada na umabot ng halos 72.1 milyong kilo. Bumaba din ang angkat ng baka ng 22.1% sa 120 o 20.64 milyong kilo sa panahon ng Enero hanggang Oktubre o katumbas ng 11.8% ng kabuuang angkat na karne. Bumagsak din ang karne ng kalabaw, kung saan umabot ito sa 13.8% sa 33.65 milyong kilo. Sakop nito ang 3% ng kabuuang angkat na karne. Samantala, natapyasan din ang angkat sa turkey ng 4.7% sa 371,630 kilo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. nakapasok sa round of 16 si Filipina tennis star Alex Ayala sa International Tennis Federation o ITF W40 Kyotek Open sa Luxembourg.
Tinalo ni world rank number 435 na si Ayala ang German national na si Angelina Verges sa loob lamang ng 2 sets, 6-3, 6-2 sa round of 32 nitong Huwebes. Susunod na mga kalaban ni Ayala ang world rank number 431 na si Johan Christine Svensson ng Denmark. Nanalo din si Ayala sa women's double event. Kasama ang kanyang partner na si Zeynep Sonmez ng Turkey, tinalo nila ang tambalan ni Anita Wagner ng Bosnia and Herzegovina at Katarina Kozarov ng Serbia sa loob din ng 2 sets, 6-2, 6-1 sa quarterfinals ng torneo. Huling umabot ang singles semifinals ang Asian Games bronze medalist na si Ayala sa France. 2 linggo na ang nakalilipas at umaasa siya na makuha niya ang kanyang ika-5 ITF crown. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa ang Signal HD Spikers sa kanilang mga batikang players para kunin ang dikdikang 25-23, 22-25, 26-24 at 26-24 panalo sa F2 Logistics Cargo Movers para mapalakas ang kanilang tsansa sa semifinals ng Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference Eliminations na ginanap sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan, Huwebes ng gabi. Pinangunahan ni Ces Molina at Jovelyn Gonzaga ang huling 2 sets, dala ng kanilang determinadong playmaker na si Jel Cayuna para kunin ang panalo. Ito ang ika-5 sunod-sunod na panalo ng Signal at ika-6 sa kabuuan kontra sa 2 talo na nagbigay sa kanilang sa solong 4th place sa team standings. Nagtapos ng may 22 puntos si Molina habang nag-ambag si Gonzaga ng 15 markers. Malaki din ang tulong ng ilan pang players sa kanilang veteranong players na sina Vanny Gandler, Rosalyn Doria at Riri Meneses kung saan nagbigay sila ng 13, 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Nakagawa din si Cayuna ng 4 na puntos bukod sa 22 excellent sets para kunin ang Best Player of the Game award. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi nakaporma ang Philippine Ascals sa harap mismo ng kanilang fans sa Rizal Memorial Stadium pagkatapos silang talunin ng Vietnam 2-0 sa 2026 FIFA World Cup Qualifiers. Unang nakakuha ng goal si Nguyen Van Toan ng Vietnam sa 16 na minuto ng first half. Pagsapit ng ikalawang half, sinubukan ng Ascals na maitabla ang laro subalit matindi ang depensa na ipinamalas ng Vietnam kahit agrabyado sila sa host team na may mahigit 10,000 fans ang nanonood ng laban. Naipasok naman ni Nguyen Dinh Bach ng Vietnam ang goal sa kanilang extra time para tuluyang selyuhan ang kanilang panalo 2-0. Susubukang makabawi ang Ascals sa susunod nilang laban kung saan makakaharap nila ang Indonesia sa darating na Nobyembre 21. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming
Salamat, Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. May mangyayari bang collaboration sina Heart Evangelista at Marian Rivera? Yan ang tanong ngayon ng mga supporters ng dalawang reyna ng Kapuso Network matapos nilang sabihin na walang issue na namamagitan sa kanila. Ayon kay Marian, muli silang nagkita ni Heart sa tulong na rin ng ilang kamag-anak at mga kaibigan. And sa isang interview ng programang 24 Oras, sinabi ni Marian na super happy ang estado ng puso niya ngayon, pero humiling siya na huwag nang pag-usapan ang detalye ng pagkakaayos nila ni Heart. Ika nga ng Kapuso Primetime Queen, ibalato na lang ito sa kanila dahil masyadong personal ito para sa kanila. And pagbabahagi pa ng asawa ni Ding Dong Dantes, mas masarap na peaceful at masaya ka araw-araw na wala kang iniiwasan at ibibigay ni Lord yung makakabuti sa iyo. And sa tanong kung game ba siya na makipag-collab kay Heart, natatawang chika niya quote and quote, parang hindi na yata siya natutulog. Ako rin hindi na natutulog. And now narito mga kachismis, kinumpirma ni Heart na okay na sila ni Marian Rivera sa ngayon. And samantala, hindi makakadalo sa Coronation Day ng Miss Universe pageant ang Miss Universe Philippines MUPH National Director na si Shamsi Subsupli. Ibinalita yan mismo ni Shamsi sa kanyang Instagram post recently. And gayon pa man, all-out support pa rin ang ipinaabot niya sa ating pambato na si Michelle Marquez D. Quote and quote, sabi ni Shamsi, had to call off my trip last minute because of some commitments here in the Philippines. But you know that I'm cheering you in spirit and prayer. Say pa niya I might not be there physically but I want you to know how much I admire and respect you. And dagdag pa ni Shamsi, you embody what it means to be an MUPH queen, someone who genuinely uses her platform to uplift others. And kasabay niyan ay tiniyak ng MUPH National Director na kahit anuman ang maging resulta ng kompetisyon ay milyong Pilipino pa rin ang proud pa rin kay Michelle. At speaking of supporters, may mensahe rin si Shamsi para sa pageant fans na patuloy na sumusuporta para sa ating pambato. Anya, quote unquote, also a massive shout out to the fans rallying non-stop behind our queen. Hashtag Bayanihan is real. Keep voting for Michelle on the Miss Universe app. Every vote counts. And sa darating na linggo, November 19 na magaganap ang Grand Coronation ng Miss Universe 2023 na gaganapin sa El Salvador. And ito pa mga kachismis, usap-usapan kamakailan lamang ang pangi-snub umano ni kapamilya actress na si Jane De Leon. And kumalat kasi sa social media ang isang video ni Jane kung saan tila ay hindi niya pinapansin ang kanyang fans sa naganap na red carpet premiere ng pelikulang 5 Breakups and a Romance na pagbibidahan ni na Julia Montes at Alden Richards. And sa isang interview, pinasinungalingan nito ang kumakalat na video na tinawag niyang edited at hindi ipinapakita ang buong pangyayari. And pagdidiin pa ni Jane, isa siyang introvert. At yung kumalat na video ay hindi yon ang kabuuan na nangyari at inakala ng mga netizens na nang isnab ito. And kasunod yan ay nagpaalala siya sa publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikita sa social media. Hirit ng dating Darna star, quote and unquote, hindi nila alam yung totoong ginagawa ng mga artista. Nakakasad lang na hindi nila nakikita yung totoong gestures or pakikisama. And tila tinawanan lang to ni
Jane, ang issue sa kanya dahil marami naman daw ang nakakita kung ano ang totoo niyang ginawa sa nasabing event. Sa huli ay pinasalamatan ni Jane ang kanyang fans dahil talagang dinidepensahan siya ng mga ito sa mga taong gusto siyang sirain. And sabi pa niya, quote and unquote, hindi ko kailangan mag-adjust because this is me. I know myself. Marami namang nakakalam na introvert ako. Hindi naman nire-reason out yung pagiging introvert. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa akin mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon sa pagtatapos ng showbiz balita ni Mama JT. Thank you, Mama JT. Siyempre, magpapasalamat din tayo. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Junela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa showbiz balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin at maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.